Magandang araw mga kaibigan. Sabi ng Pangulong Marcos Jr., wala daw halong politika yung pag-turnover ng kanyang administrasyon o pag-kidnap ba, pagdala sa Netherlands. Wala daw halong politika eh. Ano daw, sumunod lang daw sila, naging mabuting member nation lang daw sa Interpol. Yan lang ang rason. Wala. No politics here. Okay. Ito, si Sas Sasot, mayroon siyang magandang post na i-share ko sa inyo. Sabi ni Sas, some ASEAN political analysts on the arrest of Duterte. Ibig sabihin, mga political analysts nagsalita. Anong tingin nila yung ginawa ng Marcos admin na pag-surrender kay Pangulong Duterte sa ICC sa Netherlands? Naniniwala ba sila na walang halong politika? Okay, ito. Number 1, si O.L. Son, Senior Fellow of the Singaporean Institute of International Affairs. So, matindi ito ha. Professor. Sabi niya, this has mostly to do with the Philippines domestic political tussles. O yung labanan. Which pits the President against the Vice President, whose father, the former President, was the subject of the extraordinary rendition. So, of course, the power that be in the Philippines made convenient use of the arrest warrant and willingly complied with it to extradite Duterte to The Hague. The Hague. Ano? Laban ng politika. Kasi, kampo ng Marcos Romualdez versus VP Sara, sino ang uupong presidente sa 2028? Ito na. Eliminate mo yung kalaban mo, eliminate mo yung Duterte para magpatuloy ang Marquez Romualdez power that be. Yan ang sinasabi nito. Pangalawa, Azmi Azan, University Technology Malaysia academician. Similarly, geostrategist Azmi Hazan said Manila could have ignored the court's warrant on Rodrigo regardless of its status in the ICC. However, the warrant was honored by Philippine authorities only because of Marcos Jr.'s political interest. So, ito na. And I believe marami pang mga sa buong mundo, the world is watching. Nakakaya na nga ang nangyayari sa atin. Parang wala na tayong soberenya. Sabi nga ni VP Sara, nakakaya na maging Pilipino, pinagtatawanan tayo sa buong mundo itong nangyayari sa atin. Na para bang wala tayong pagmamahal sa kapwa nating Pilipino nang dahil lang sa political interest. Yung sinuko ang isang dating presidente. Kung kaya nilang gawin yun sa isang dating presidente, how much more kita na mga maliliit? Ano pang pag-asa natin? Ano pang kalayaan natin? Wala na. Palubog na po tayo. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Jong Jing Silva, sabi niya, now the people know what kind of Machiavelli this Bongbong Marcos is. He's not a good Machiavelli. Yung Machiavellian. Marian Arcela, no, read international media. Yon, sa international media pinag-uusapan ito at tanong, mayroon na bang bansa
na pumuri sa ginawa ng Marcos administration kay Pangulong Duterte? Tell me. Wala akong alam. Okay, may Carol Kalang. Oh, wow. Senior was judged by the whole world. Now, Senior, si Marcos Senior was judged by the whole world. Now, the Junior. The history book, same, nothing to change. But Junior history is worse than the Senior. Can imagine how the grandkids would react. But I'll be gone then. I love the Senior. Ako rin, I love yung Senior. How shameful, sabi ni Olive Arian. Jerpy Laseb, the Global South are watching. Ibig sabihin sa may India, dapat Pakistan. Nako, yan ang laman ng kanilang balita at maraming nagse-sympathize kay Pangulong Duterte. May nabasa ako tungkol sa Malaysia. Punta natin. Correct, sabi ni Sally Santos. Because we all know that Marcos wants to stay in power, so they need to remove all the hindrances to their way. But for what he did, he only exposes his true intentions. He didn't know that people already knows and understand the situations. No to Marcos, never again. May nabasa akong kanina tungkol sa Malaysia. Sabi, nagtratrabaho siya sa Malaysia. Sabi niya, nung si Pangulong Duterte ba ang nakaupo, sabi daw ng kanyang amo sa Malaysia, "We love your president. Can we borrow him here?" Gusto nilang hiramin si Pangulong Duterte. Ngayon daw, nasa Malaysia pa rin ito, yung nabasa kong comments sabi daw ng Grab driver, "Why is your president so corrupt?" Hindi na lang daw siya umimik. Alam ng buong mundo. Kaya, sabi niya, ang Malaysian government ayaw makipag-cooperate sa request ng Philippine government tungkol sa Alice Go. Ayaw nila. Bakit? Kung nakikita nilang nangyayari sa ating bansa. So, ano ang standing natin sa community of nations? Yung sabi ng Pangulo na ginawa lang daw natin ang ating responsibilidad bilang member ng Interpol, mag-comply tayo, gano'n. Sige na lang. History is the final judge kung ano itong ginawa nila kay PRRD. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang income sa channel na ito tinutulong sa Tribong Talandig. Namimigay tayo ng yero at pako para maayos o ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribo. Panoorin nyo ang video na ito. Magandang araw mga kaibigan. May napanood ako sa Facebook Reels. Isang short video isinare sa akin ng isang retired general, si General Carlos Kita. Napakaganda po. It speaks about predatory governance, na meron daw gobyerno or administration na sinasadya daw na pahirapan ang mga tao for their political survival, for them to stay in power. From the word predator. Predator yung sample, leon, tigre, buhaya, yung pating, yung kinakain nila yung maliliit. Kaya predator. So, meron pala yan sa politiko. Predatory governance. Basta sinasadya ang kahirapan ng mga tao. Galing ito sa theory nga tinatawag selectorate theory. Nakapalob sa isang libro ni The Logic of Political Survival. Okay? So, ang mga gumagawa daw ito, ang mga political dynasties. Ano? Okay, pakinggan muna natin. Napakagandang paliwanag. Simple lang. Na ayon sa isang libro na maaaring intentional ang kahirapan ng mga tao sa isang bansa.
Ang tawag dito ay predatory governance, galing sa konsepto ng selectory theory sa librong The Logic of Political Survival. Ayon sa libro na ito na ang mga tao na nasa gobyerno ay usually binibigyan ng pansin ang kanilang political survival over sa kapakanan ng maraming tao. At dahil dito, intentional nilang pinapahirapan ang mga tao at ang kanilang poor decision-making sa gobyerno ay talagang ginagawa para sila ay ma-re-elect ulit. For example, hindi tayo binibigyan ng mataas ng kalidad na edukasyon para hindi tayo magtanong. Sa pang-example ay ang inequality sa social services, kung saan hindi nila nakukuha ang sapat na resources sa gobyerno, kaya dahil dito ay sila ay nakadepende na lang sa ayuda na binibigay through patronage. Higit pa, ayon sa mga authors ng sumulat ng Why Nations Fail, kapag mas mahirap ang mga tao, mas predatory ang isang gobyerno. At isa sa mga pinaka-predatory sa isang state ay yung mga taga-political dynasties. Alam niyo po Ulitin ba natin. na ayon sa isang libro na maaaring intentional ang kahirapan ng mga tao sa isang bansa? Ang tawag dito ay predatory governance, galing sa konsepto ng selectory theory sa librong The Logic of Political Survival. Ayon sa libro na ito na ang mga tao na nasa gobyerno ay usually binibigyan ng pansin ang kanilang political survival over sa kapakanan ng maraming tao. At dahil dito, intentional nilang pinapahirapan ang mga tao at ang kanilang poor decision-making sa gobyerno ay talagang ginagawa para sila ay ma-re-elect ulit. For example, hindi tayo binibigyan ng mataas na kalidad na edukasyon para hindi tayo magtanong. Sa pang-example ay ang inequality sa social services, kung saan hindi nila nakukuha ang sapat na resources sa gobyerno, kaya dahil dito ay sila ay nakadepende na lang sa ayuda na binibigay through patronage. Higit pa, ayon sa mga authors ng sumulat ng Why Nations Fail, kapag mas mahirap ang mga tao, mas predatory ang isang gobyerno. At isa sa mga pinaka-predatory sa isang state ay yung mga taga-political dynasties. Alam niyo po ba na ayon sa isang... Okay. So, ngayon ko lang ito narinig at sabi ko, hala, grabe, nangyayari ba ito sa Pilipinas? Ang inuuna ng mga political leaders, ang iniisip nila, paano sila manalo ulit o paano sila magtagal sa pwesto. So, yung mga leaders na ganon ang mindset, sila yung most likely na magkakaroon ng predatory governance. Kinakain nila ang sarili nilang mga constituents. Bakit? Nauna yung kapakanan nila. Di ba? Ang dapat is bayan muna bago sarili. Hindi. Political ambition o political career muna, ang iniisip nila paano sila tatagal sa pwesto. Yun ang number one consideration. Para tatagal sila sa pwesto, sinasadya nila na maghirap ang mga tao. Kung magbigay man sila ng serbisyo, wala sa puso. Kaya ito, ayuda. Ano bang ayuda? Solusyon ba sa kahirapan? O lalo lang tinuturuan ng mga tao na maging tamad? Ito nang nangyayari. Si Senator Pimentel na mismo nagsabi, are we becoming an ayuda nation? So, ano ang masasabi nyo? Ang administrasyon ba natin ngayon ay matatawag na predatory governance? Inuuna ang political career nila para magtagal sila at yung mga tao, bala na. Nabanggit yung low quality of education. Yan ang isang palantanda ng predatory governance. Kung bawasan mo yung budget ng education para ang tao hindi na magtanong. Ang mga tao, they will remain mangmang, hindi na magtatanong. Kaya lang kung ang tao well-informed, nag-iisip. Ayan.
hindi sila pwede magsilbi sa well-informed citizenry dahil educated sila. Kaya lang ito, binawasan ang pundo ng edukasyon. Ang inuna, infrastructure kunuhay, na hindi naman yung mga malalaking infrastructure na makatulong sa tao, kundi yung mga pet projects ng mga lawmakers. Basketball court, ano ba yan, dryer, mga covered court, kung ano-ano yan, flood control projects. Ay nako. Political dynasties daw ang most likely na magkakaroon ng predatory governance. So, dalawa itong political dynasty natin ngayon. Marcos Romualdez, tapos Duterte, matatawag mo rin yan na dynasty kasi tagal na panahon sila ang namamahala sa Davao. But tingnan nyo ang Davao, umaasenso ba? Yes. Kaya depende sa namamahala. Kung ang namamahala na mga Duterte ay may puso na gustong mag-serve, okay lang sa akin. Kasi kitang-kita mo ang serbisyo ng gobyerno sa Davao, libre ang medical expenses, zero billing. Sa ibang lugar, ay iwan ko na lang. So, salamat. Ito, tanong, kayo nang humusga. Ang administrasyong ito ay matatawag bang predatory governance? Kinakain niya ang sarili niyang tao, constituents? Kayo nang humusga. Kaya mga kaibigan, salamat sa inyong pagtangkilik sa ating channel at nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig sa Bukidnon. Yung sweldo natin sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo, namimigay tayo ng yero at pako para maayos ang sira-sirang bahay ng Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito.